lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, sa natin oras sa mga kasangkayan, may ada na kita 15 minutos sa nakalabay han alas 9 haaga nga nasulod na kita ha aton na programa Sumat Istihanon. Siyahan nga edisyon para yun nga bulan hiton Marso, Lunes, March 2, 2026. Kaupo diyo, Daisy Lalo sa Bilizar hanggang alas 10 na nga aga. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta aton pagtapo hiton bulan hiton Marso? Kadamo ngayon hiton mga gintitigamnan yan na, no? Kadamo hiton mga aktibidad. And yun. Pero di naman na syudad hiton Borongan. Unahon talaan na iton kahimtang hiton ato naman panahon. Uy, inuran kaya kami didi. Kumusta ka mo didi? Iton yung sitwasyon, hiton iyo panahon. Didi syudadan Borongan kaninahan aga. Pasado alas 7 kundi react nagsasayo pa. Talaga nakaabat kami hinoran. No? Inuran kami didi. And kukulawan ta, no? Kung ano ba iton ko, ito nagpauran ha aton and magiging mauran ba iton ka na bugos nga sa kaadlaw? Harapit naman nga ni kita hiniton summer, why kaya? No? Sige daw, kalawan ta didi, iton ka ng DOST Pag-asa. Sterlis man. Pero oo, totoo, ini nga Sterlis, ito nga nga mapasok nga hangin, tikang didiha sinirangan, asya nito na prevail ha panahon nitong summer, no? Nakakahatag naman inihiyahin na mga pag-uran, no? So, ato na bisan ko na adit pa summer na kita, wari pa man deklarasyon nga ni tikang itong DOST Pag-asa, yung summer na padayon na kita pagdarahiton na aton na mga payong. And pero inang mga oras, I hope settled na kamo dito niyo tagsa-tagsa nga mga buhatan. Kami tikang pa kanina, no, aton na broadcast na aton istasyon DYES Radyo Pilipinas Borongan kaninahan alas 4 palahan aga. Oo, and by the way, para hito na aton dida mga viewers, listeners, gusto namon igsumatay nga ito niyo naman mga cellphone ato naton viewers online, pwede liwat niyo yung mga cellphone mahimo nga radyo. Hiton Radyo Pilipinas Borongan. Labi na ko nagkamay ada problema dida ato ni iyo radyo. Ayun.
pwede ma-convert. Pwede himuon laanin yung nga radyo to niyo mga cellphone. Pero kailangan nga pag-download ka mo hiton na application nga PBS receiver and then bibil nga niyo dida iton Radyo Pilipinas Borongan. That way, iyo na kami mababatian tikang dida hiton alas 4 hiton agahon nga da naman hiton sign off. As in bagat radyo ito ni iyo telepono. O garing la kailangan may ada ka mo load o di nga ni nakakonect ka mo ha internet, para mabatian kami, Just like ito nagamit ka mo hiton Facebook, iba pa nga social media, nga channel, kailangan di ba hiton load o di nga ni connected ha internet. Sige, I hope sa rin ko pa okay dito niyo mga kabutang dada. Hala, Metro Manila and the rest of the country, as in, usala. Metro Manila and the rest of the country, nasa rin nga tala man lahin madampog. Kaya gidampog iman iton aton kalangitan niya na didi syudad iton Borongan, basta nasa rin tala nga madampog, nga din madampog nga kalangitan, iton aton naabatan hitya na nga sa kaadlaw may adaliwat panalagsa nga mga pag-uran, ngan sugad man mga pagdalugdog. Darain hiton easterlies, pero nasa rin nga, posible iton na baha, posible daman iton landslide, kung maging severe iton nga ni nga thunderstorm, iton nga pagdalugdog, nga may makusog nga mga pag-uran. Pero didi naman hiton aton naman kadagatan, okay, kalawan ta. Slight to moderate, 0.6 to 2.5 meters. Iton kay tason hiton balod nga pwede niyo ma-encounter. Sige, and I hope ito naton panahon maging paborabli para iton aton mga atleta. Grabe, arangkada na yan Ito na paisan-isan hiton Eastern Visayas Regional Athletic Association meet nga ginapapanagbalayan hiton Baybay City. Oo, ang ganda, dito Baybay City, may danira pinaka-stadium. Ngayon may danira naman na Olympic size nga swimming pool. Somehow, ready na hira, ito nga ni daman nga rubberized nga oval. Ready talaga hirano hiton pagpanagbalay kasi agsub naman in hira daman managbalay hiton nga hini nga prestigiyoso daman nga sporting event hiton Department of Education dinhi naman ha region. So nag-upgrade gihapon naton Baybay City. The last time nga nahingadto kami waray pa hiton sugad nga mga pasilidad and I hope makakopya kita dinhi probinsya hiton Eastern Samar para hikitan magkamay-ada chance hiton pagpanagbalay daman Hindi naman nga prestigiyoso nga sporting event itong Department of Education. Okay, ganda mo pa naman ito natin mga issue naman hapag kaya na. Issue ba? Issue? Diretso di naman na akin. Pero, dilani kita ito mga mag-upay. Yan na, celebration ito no Women's Month. Magkaiba-iba nga mga organisasyon, may ada mga nakalinya nga mga aktibidad, para hiton celebration, para haatan nga mga kababayinan, Aton ngayon yan na bulan. Mga kasangkayan balita ito na akong sa dida nga nakitaan nga aktibo para mga in series of activities ito ni Eastern Samar Police may danira series and activities yan nga bulan hiton Marso como pag celebrar hiton Women's Month ngahin naka-join gihapon hira hiton celebration hiton pagtigaman hiton Fire Prevention Month nakiusahira o nakikiusa daman hira iton ESPPO. Alright. So, diliwat, damo ito nato naman mga issue. May ba mga issue? Di siyahan.
Didiha syudad diton Borongan, I don't know kung parihas gihapon kamo yan na didiha hiton yung mga lugar. Didiha Borongan, kulang in supply hiton bugas. Ano, tikang pahan last week, matumal. Ano, tapos nga dadaman niya na, ngahin na diri good, limitado iton supply hiton bugas. Ano daw la didiha iyo, halatagi kami hin feedback kung parihas ba didiha syudad diton Borongan, nga amon na i-experiensyahan, no? Okay, pero antes ito antes kita magtalakay ito na adi may ada na kita ngayon makakaistorya di naman ha telepono. Iton Chief of Police habung to hiton na oras Police Lieutenant Ryan Naro kay iniin mahitungod hadton na discover na hikitan nga sunog nga skeleton hintawo didto naman iya area of responsibility so makakaistorya natin didi pinaagiton linya ha telepono Police Lieutenant Ryan Naro iton bagula pa naman inihiya nga na-assign dito naman habung to hiton oras como Chief of Police. Pagkatapos naman kakulop nga adlaw may ada naton nahibaruan notisya nga may ada nahikitaan nga sunog nga mga buto hintawo dito naman ha Barangay Agsam. Panalugon ini nga barangay hiton oras. Ngan aton karuyag mahibaruan kung ano iton may ada ba update o kung ano daman ini nga insidente tikang mismo hiton aton otoridad. So yan na, di halinya Police Lieutenant Naro. Police Lieutenant Naro, magandang morning sir. Magandang morning, ma'am. Magandang mambarasbigan ng mga programa. Okay, Sir Naro, unang-una, kumusta na itong sitwasyon pag tagapasi orden didaha bungto hiton oras? Yes, ma'am. So far, generally peaceful po, bungto po, hanturan. Okay. Pwede nimo kami istoryahan bahin hiton nga sunog nga tulan hintawo kuno nga nahitad-an dito ha Barangay Agsam, sir. Tinuod ba yon? Ginko kumpirma nimo? Yes, ma'am. May dako madihaamon kakulopan aga and then ako na to pa-verify kung gaano katinuod kasi ang area na sakay pahinbuti tapos bukid. So nag-report tiyahan kaagahon mga alas 6 aga and then pinakadto ko na akong pulis na nakumpon liwat na may talaga dito nakikan nga mga tulan hintawo. Okay, a specific sir nga lugar di Barangay Agsam. Agsam. Oras. Ano tiya, bukid nga parte? Po ma'am, sa Chapi po Chapi iton aton linya. Sir Naro iton akon kunta pakiana in kunkoan ba harayo ba iton nga lugar di nakitaan hinuad ton nakakita hiton nga patay nga hiton nga patay o hiton nga remains in tawo. Yes, ma'am. Si Jerry Musinyos ang nag-report kanang kapitan ta si Kapitan Liwat ang nagtawag haamon. Ano ba, Sir Naro, nakakita ka na ba hiton? Personal mo na ba iton nga nakitaan, iton nga tulan hintawo nga nakitaan, ginsunog ba hiya? Ano iton iyo, pauna nga resulta hiton iyo investigasyon? Personal ko po inigin kadto nga upod an aton soko. Diri pa kami makakahatag informasyon kung sinsunog ini or ano talagang nanabo kasi naghuhulat kita ang report pa naton soko. Hirain nagpa-process po. Pero nakadto iton hiya. Ngayon parang kuan na, Sir Naro ha, maiha na kasi kuan nala talaga hiya, tulan nala hiya. Or may ada pa ba mga partihan lawas na makikita? Talaga waray na niya bagapanit. Iton ba nga parihas na hiya iton makikita dito iton mga sementeryo nga kuan nala talaga hiya.
as in tulan, daan tun ulo, daan parte di daan mga ribs, ano di daan lawas, tapos ang didihaton kanan iton nga mga haglaba nga mga kuan, nga mga Yes po. bukag, oo. So kanay man iton hiya, kay ano daw Sir Naro, ha imo pagkita, kay nakadtuman nimo ano adton lugar, kuan ba hiya, secluded ba adton lugar para yan na ala madiskobrehan? Baga talag sala ito makadtuan hin tao ma'am kasi bagahin nakadtuyan di ka diya igbaw pero igbaw na yang bukid ma'am. Tapos baga masigot nito. Kasi interesado kita ano nga mga pira na daw let hiya kabulan, di nga ni daman ka simana, pero pamati ko di nala hiya simana, ano sir? Amot pag-aamon kuan pero naguhulat pa kita Para hin official nga kuan. So paano niyo gin proseso iton nga nahikitaan nga tulanhin tawo? Nasunog ba talaga hiya? Sarin ko pa kanina ma'am, diri po ako nakakakuan kung ginsunog talaga ya or ano. Ang suko po ang nakakakuan dayton pero yung process po ang suko tapos era gin kuanan mga tulan gin daraha era opisina para ikukuanera, ikaprocess po. So karuyag sid nga na Lieutenant Naro na-retrieve na iton nga mga tulan. Aada na hit Yes, mga ma'am. otoridad. Yes po ma'am. Oo. Ano man hani pagpakian na didaton barangay, may ada ba nawawadaan hin miyembro hin pamilya o di nga didaton dapig nga mga barangay hiton barangay Agsam nga bangin na posible Ano nga ni tamon na papausahan ma'am kay bisan usa nga report nga missing person inwaray po nag-report ta amon. So an amon baga kuan imbestigaran namon ini kung bangin la waray la talaga nag-report or bangin liot ha ibang lugar iton ginkadala. Ay oo ano, kasi habugos nga kuan bungto hiton oras bisan kun bago ka pala dida pero basar hiton record waray na report nga missing. Yes po ma'am. So yan na sir, diri pa may sasabutan ano, naghulat pa hiton report hiton soko, tama ba, para mahisabutan pananglitan kung babae ba iton, mga iton pangidaran, posible madama itiya mahibaruan, di ba? Pinaagi hiton eksaminasyon. Okay, kay Sir Naro, ano hapag kaya na, wara diri talaga ma-identify na, kay kun habaga tulan na gudla talaga hiya. Yes ma'am, yes ma'am. So, basta hapag kaya na, padayon ito niyo investigasyon. Opo ma'am. Baga-baga kami hindi nagsisinsos mga barangay kung may nawawara or kuan kay para naton masabtan para liwat mabuligan tanso ko para may dalot niya comparison in case nga may naton magkuan nga mga impormasyon. Pero iton aton usa nga sigurado dida ano diri hiya gibag-uhi dara kay tulan nala adton aada. So iyo nala. Yes, ma'am. Baga-bago. So iton iyo nala panawagan, ano iton iyo mensahe, ano iton iyo panawagan labi na mga dida mga taga oras bahin hini. Din ko kang kulan bulupyo kung may danira impormasyon nga baga maaram in pakigsumpayan lahamon kay para naton kung hino talaga adto liwatan adto nga remain nga skeletal para ma-identify po natin. Tapos para liwat matagan natin ng justisya kung may krimen man nga nanabo. Oo. So yan na sir, diri pa kamo makakasiring ano nga kung may ada ba krimen nga nahitabo waray paniyo hiton ngahin kung may ada foul play nga posible nabuhat? Yes ma'am, kasi naguhulat pa kitaan report ng soko po. And ano answeringan na soko Sir Naro nga dasan o magiging available aton impormasyon o aton ira findings mahiunong hiton nga nahikitaan nga mga tulan. Kukuan lahira nga ma-process anay nira tapos makikin-coordinate na ira amon. Wala gid ra atagin time pero maram ako as possible mahatagitaran kuan amon. Pero Sir Naro, ano parang usala nga tawo? Yes ma'am, yes ma'am. Ngahin kumplito, ano kumplito dada? Yes ma'am, parang kumpleto po.
Ano man, kumusta naman iton imo pagmangulo dedaha kuan, dedaha bungto hiton oras kumo bag-o nga chief of police, hanasabi nga bungto. Medyo nakikig-coordinate ako tuan LGU paano taton pag-implement itera mga ordinance nga siyempre nangangapagyapon ako kay medyo dakong nga lugar gyapon. Oo. Tikang kat din, hamay dulong adto, Sir Naro? Yes, ma'am, yes, ma'am. Oo, kay sobra itiyahin 40 iton mga barangay hit oras kung diri ak nagsasayo po sa iton hiyat. Bagan dublihan tuan dati ko nga station po. Oo. So kung nabaga mo dako nga challenge? Opo. Medyo na ano lang ako pero as kuan medyo nata-challenge gyap ako kay siyempre adikitap da ako nga kuan. Gusto ko lang tini magmingaw didi nga lugar. Pero gina-assure nimo iton mga taga-oras nga mahimyang iton sitwasyon dida hiton bungto. Opo, so ang mga general peaceful po anaton lugar waray angay kabarakan ang mga mulupyuhan oras po. Pero kailangan iton kooperasyon para masulbar ini ano nga masisaring naton misteryo. Yes, ma'am. Parang kailangan gyap naman bulig ang mga mulupyo para kung ano man tira impormasyon na mahatag makuandatan kung may pamilya ma-informaran liwat. Makuri pag haimo pag kita sir makuri pagkuhain lead Baga nangangapa pa kami niya na ma'am kasi waray gudiya report na missing person. So parang magtatago sa kita inin mga household para masabtan natin kung may nawawara nga kapamilya or waray. Ay, oo, So it could be pagtatagusan iton household didaha agsam o iton mga dapig nga mga barangay. Mga nearby barangays po. Mabisan din nga bugtungan urat. Sir? Pag tatagusahon tayo haros at pamilya, kikigordinate ako mga kapitan kung may danira nawawarang akuan kay wala man reported or bangin umasangil lang ako mata Manila or iaton gyap ito alin susuron para masabtan naton kung nira ka pamilya talaga kumata ibang lugar or lang. Okay, oo. So da mga salamat Sir Naro han impormasyon tikang didaan ada iton aton daman pag hinaot nga masulbar iton nga kaso. Dida naman Yes, hiton ma'am. imo area of responsibility pinaagiliwat hiton na kooperasyon hiton mga residente kay syempre dako iton posibilidad nga didala iton mga siguro paghigira nila adaman nga mga lugar kay alang na matitikang didiha buronggan hingada, di ba? So ma-zero in. Dapat posibilidad pero diri gyap ito ma'am ko posibilidad ba may kilala kung gindara nga da baga Asyala. kukan gyapon namon ito nga tuan. Okay. So da mga salamat Police Lieutenant Ryan Naro, sir. Namo po nga salamat ma'am nga maupay nga agahan iyo ma'am Marati. Alright. So amad to ang Chief of Police sa bungto hiton oras Police Lieutenant Ryan C. Naro. So harap pahira hapag kaya na wara panira lead bahin hiton na pagkakakilalaan hiton nga nahikitan nga tulan hintaw bisan nga ni pag-confirm ko ninin sunog kasi may ada bagay sunog didahad ton lugar parang balay-balay or basta dida nakapalibot bagahin na may ada sunog pero nadiri pag una ito na Chief of Police ito na oras kon anto nahitabo ginahatag niya nga dahiton na mga eksperto nga dahaton na forensic o scene of the crime operative sa pagproseso hiton an aton la sigurado diri hiya presko diri hiya bag-o kay kun habaga waray na didaan masingantaan mga unod waray dida as in tulan na talaga hiya nga nadiscover hinusa nga residente nga intern nagsumat nga dahaton ira opisyalhan barangay nga asya naman adto nagreport nga daha oras MPS bahin hini nga nadiscoveryhan nga tulan hintawo didto ha barangay agsambong to hiton na oras nga nasaring nga diri daman hiya nga didagod hiton na sentro hiton barangay nakadto hiya mga 2 kilometers away tikang hiton na sentro hiton na barangay so dito haton bukid nga
nga dapit. So I hope sana magkoopera naman iton mga residente dida kay para mahibaruan makilalaan kung kanay iton nga tulan tapos yung circumstansya ngayon kung may ada krimen dida hiton nga insidente may ada foul play amo in matagan daman hiton hustisya. So kaulangan nira iton suporta hiton mga residente dida kay saring pa ni Police Lieutenant Naro waray man nahi-report nga missing nga tawo nga oras MPS. So asya nga nangangapahirayan na dihira maaram kun pero nasa rin pagtatag-usaon iton mga residente, iton mga panimalay, dida ha barangay Agsam, upod na iton dapig nga mga lugar para masulbar, iton nga insidente. Alright, naton oras sa mga kasangkayan. May ada na kita 39 minutos ang nakalabayhan alas 9 haaga. Okay nga ni 20 minutos na lang kung sa alas 10 sa aga, Nga na yun, di naman ha syudad hiton Borongan, nagkamayaden pag kick off adto na Borongan City Fire Station. Kapag tigaman, obserbar hiton Fire Prevention Month. Kay bisan ako, kakulupan aga, gidak iha akon nga question mark, kay waray manak makabasahin nga ira koan. Ini nga ira post dito na social media account iton Borongan City Fire Station, nga an aton nga binati kakulop. Pero sige pa niya pag inuwanghan fire truck, dida ko na nahikuanan, daw lait kanan, daw lait, pag ko, March 1, asya ngayon, kick off, pinaagihin motorcade, didiha syudadhan Borongan, naglibot ato na aton mga taga BFP Borongan como pagtikang hadton obserbasyon hiton Fire Prevention Month. Sakto ini kaulangan kaulangan ini kay haluyo hiton sunod-sunod nga mga hitabo hiton sunog din hinaman hiton ato naman probinsya kinahanglan mamati kita hiton aton mga otoridad, mamati kita hiton mga taga BFP. So, an ira motorcade kakulop March 1, didahan alas 7:30 aga siya nga. Nasa ring mga niya tuwira nga, ayaw kuno ka mo pagpanikon, mabati ka mo hiton nga sirin, hiton fire truck, kay nakaplano adto nga aktibidad pag pahibaro bahin hiton fire safety, and I'm sure may ad hiton naman mga nakalinya nga aktibidad iton aton mga taga BFP and panining kamutan ta nga makaistorya naton iton Provincial Fire Marshal para hita ira daman na gindadara nga mensahe hining selebrasyon o hining observance iton Fire Prevention Month, yan nga bulan hiton na Marso. So deri lang ay natin bulan, hikita nga mga kababayan iton na yan nga Marso. Kundi damo gihapon iton titigamnan pa nga mga importante naman nga mga angay tigamnan, And yes, we're saying magandang morning kan Eric Lim. Hello, shout out mga on-the-job trainees. Tikang naman ha Boracay. Uy! Magpapauli na ngayon aton mga naka-OJT nga mga BS in Hospitality Management hiton Eastern Samar State University nga naka-deploy dito ha Boracay Island.
Asya kamayada na hirin island hopping kasi magtatapos na ato ni era duty didto, no? So ngani mabalik hira di dayton Huwebes na nga adlaw March 5 pagkatapos hinharos tulo ka bulan nga on the job training ang aton mga graduating students iton Eastern Samar State University main campus, mga estudyante iton BS Hospitality Management ngahin iba pa no. Ngahin labot lahaira no, siguro mga 60 ada inihira nga adto ha Boracay. Oy nakagbakasyon daw hira no. Kita gusto manit natin ano nga mahingad to. Pagkatapos naman, yun, an iba naman nagpaka-duty din hiton aton mga lokal nga hotel. Din ya syudad hiton Boronga nakita ak may ada didiha koan Melinda's Resort. Okay. And restaurant, may ada din mga nagpaka-duty. Ngayon, iba pa nga mga hotel establishments din niya syudad hiton Borongan. So, magtatapos na ato ni ira duty. Ira to ka hours, 400, 300 hours. Oo nga requirement. Anyway, yan nato na oras. May ada na kita 16 minutos ang nakalabay. O antes, ato na alas 10 sa aga, may ada na kita nakakarawat nga sinyalis and report. Ikang kan Ate Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ate Pen, magandang morning. Yes, good morning Daisy. Maupay ng morning haton mga tigpamati hataramdan sumatestihanon. Yes Daisy, damo ito na celebration yan nga month of March, Women's Month, Fire Prevention Month, hanggang siyempre itong Rabies Awareness Month nga importante hidama ini. Labi na din aton increasing an aton interview one time didiha City Health Office dinhi na lang aton syudad Borongan natin kahitaas ito na kaso hiton animal bites salit para masaydan kita ano ba ito na mga aktibidad habugos nga probinsya para hiton Rabies Awareness Month. Diyan na makakahampang naton ito na bag-on nga aton chief. Wow. Ito na Provincial Veterinary Office. Maupay ito na didi nga side hala pagsilit right side ito na opisina ni Doc Melanie Usita makakahampang natin na yana ito naton na department head hiton OPV Eastern Samar. Doc Milay, good morning. Good morning, Ate Pen, and good morning, Ate Daisy. And Good of course, morning. nga tanan nga mga namamati hitatan stasyon it bugos nga probinsya ni Eastern Samar. Maupay nga agatan nga tanan. Yes, Doc Milay, kumusta ito na ato na probinsya when it comes to animal bites? Ito na mga aktibidad ayan ang Rabies Awareness Month. Okay. Ate Pen, kasi siguro the previous years kasi gida ko natin naging problema and awareness of course ang pagtaga-rabies kasi kung babalikan talaan ay mga naglabay nga tuig is nag-declare kitahan state of calamity for the rabies kasi nga nagdadamo ang mga cases natin in rabies cases. So pag sinari nga rabies cases at Ate Pen nga mga nagkakamamatay nga tao, may nakita mga munisipyo nga affected like Giwan, MacArthur. Pero ano pa nga balita, darahin nga aton pag-declarehan ka ng state of calamity for the rabies. Nagkamay da kasi successions of different activities, pamakuna, awareness at mga munisipyo, and of course, the different practices like pisit ang mga kaayaman. So, kinita talaga natin ang impact hini nga mga aktibidades last year. And Pero at Doc Milay, previously Ate Pen, from 2023 to 24 may ada kita tagli mga rabies cases tinang province, and that's the reason talaga nga very alarming kasi usala nga human death in 1 million population, it can be already declared as outbreak na hiya. So diniya aton hanatong probinsya 5 nga tawo nga namamatay out of piralaan aton population almost 500,000 la. So that's very alarming. Kaya with the help of course of our former Governor Benny Verdoni, hiya ato ang nag-declare for the state of calamity for the rabies. So sige-sige to anat mga munisipyo nga may nakita cases. Fortunately, nag-zero na ang mga cases. Unfortunately, last year, may adalagihap kasi natin naging kaso. Hinduduha. So for 2025, duduha nga tawo ang namatayhan ka ng rabies naman nga tukob. Dito ang usaha Dolores, han April last year,
ngahan di naman hakan avid bata pa hiya ati pen so masyadong nakakasubo kasi bata pa manggod nga tinokob di hakan avid. Tikang hat October ato nga last case naton from October last year up to now hopefully waray na 0 case pa kita and waray man kita mga suspected cases for rabies. Pero same lagi ha pati penano we really have to strengthen it at mga ginihimong aktibidades kasi nakikita natin nga may ada niya impact eh. So yan na, 2 man la naman, ngayon ang bulan hit March is the Rabies Awareness Month. Yan sa celebral, di rila din ha Pilipinas, all over the world din iniha nga pag-celebrate, pag-commemorate kini nga sakit nga rabies kasi very alarming kasi hiya. Hikita rin kita sa opisina, may nakita mga ginhimo nga mga aktibidades. Nagtikang nakita actually hanya na pang February, nagkandak kami libre nga pamisit at ipende ni opisina, may da kami napisitan around 15 dogs nga pinampisitan. And simultaneously hitbugos nga province may nakitapan makuna, libre naman po iton hiya. Itaman igin papanawagan itat mga pet owners nga pagkumadto iton aton mga taga-bakuna, mga personal nga nagbabakuna, please submit ito aton mga dogs and cats. Pati damit mga kaudingan kay same la daman iton kasi nagdadarahin rabies. And free po kasi itiya, wala iton bayad. Dinida mo opisina, abritan aton PVO from Monday to Friday from 8 to 5 in the afternoon. Libre naman itatan rabies vaccine yan na. So may waray talaga. Waray po babayaran. Again, this is for animal rabies vaccine. Yeah. Oo. Iba po kasi nga to hit ka ng human naman. Oo. So, aside ni Ate Pen nga ating activity, may dakitay na nga madaraon nga March 4 and 5 dito ang Maslog kasi we're proposing Maslog to be a rabies-free municipality. Oo, previously, before mag-pandemic, submit na natin ang irang mga documents sa national and yun lang, kasi nag-pandemic, na-stop ang that application. We have to observe kasi 2 years nga rabies-free at Maslog. So magkakamay na kami launching, yan ang March 5, magkakandak kitahin slogan and poster making contest nga dito at mga elementary and high school students. Kasi unang-una, na-observe talaga namon is majority of the cases for rabies is mga kabataan. Kaya yan ang mga dirit hadlakit ayam eh. Maglalakat la dirit kalsada kumiten tayo mga kapot. So, the awareness should also be involving anatan mga kids. So, for the March 5 activity Hamaslog, unit at bubuhatan, slogan and poster making contest, dodong category, Ibalaan High School and elementary students. And aside it, Ate Pen, may ada kasi ang PCMVLP or the Provincial, Municipal, and City Leagues of the Philippines, ang mga veterinarians na involved in nimi. May da kami activity this coming March 11. This is synchronized nationwide mass immunization. So, bugos in hiyang nasyon nata ng Philippines, nga tanan nga LGU gini-encourage to conduct a mass immunization. And it March 19 naman is the mass neutering. Opo. So, may dahil niya Zoom link. So, dadrungan it mga LGU nga parang online in niya makikita at different activities. Bisa nga kami Mindanao, Luzon, and of course, kita din api kita kayo. We are very active in terms naman promoting the rabies awareness. Kayong pagbubuhata ito, din niya. Sorry, province? Yes po, oo, Ate PVO? Pen. Oo, pero in-involve naman it mga munisipyo. So, kita naman din synchronized naman. Tanan nga munisipyo natin is magkakandaktin pamakuna. Oo, so pati naman iti 19, our activity will be held din hiha opisina. May dakita libre nga pamisit. So, ninit mga nabati naman, nga yan ka mo haborongan or kung bisan iba nga munisipyo nga harani, nga makapagdariti yung mga dogs and cats, pwede po kamo kumandi opisina magpalista. Pero start na ito yan na March 1 or year-round talaga yan do? Dito Rabies Awareness Month. Atan pan makuna Ate Pen is from March to May, that's the synchronized mass immunization. Pero for the puppies, kasi nagbabakuna naman kita 3 months na hira, pero for the newly born puppies, any time of the year, pwede may tira, basta mag 3 months na. So, available nga niya opisina anytime. Yun lang, aton sinisiri nga mass immunization is for the whole province nga, diretso talaga, dadrungan makapag simultaneously conduct the vaccination drive.
Iton record, Doc Melay, napira iton aton population hit dogs or cats. Kasi hadto may dakat around 10,000 or nadugangan bain or sobra pa? More than, Ate Pen, kasi the latest inventory, kaya nag-aaro kami mga inventories, the actual inventories from the different municipalities, it's around 23,000 na mga dogs and cats nga na-account. Yes, ang mga rehistrado la, dipit pa din mga yaad, kakalsadahan, nori talaga nagtatag-ada. So, kada mo itatan kailangan bakunahan din na Eastern Samar. And for that, kailangan kasi natin makapag-vaccinate in 70% of the total population. Siguro that's around 16,000 to 17,000 dogs and cats. And yan na nga year, as itaman gin may minalaka focus talaga nga at least makamit kita ang 70% of the total dog population. Ayan, so an animal bites, may da ka mo record or did it ka ng human side? A human side, ano? High human side pwede, opo, from the PHO. So hadto nga na-mention na Doc, nga nagkamamatay. So far, animal side, nagpira ang deaths. Automatically, Ate Pen, if there is a human rabies case, automatic, nakabite talaga iya is mamamatay man. So that's talaga yan. Yes po. That's the same. And the sad part actually nga tohan aton case han bata dito ha kan avid is an ira dog is vaccinated. May danira ayam hayra balay. Pero may ada naman layaw. Tikang naman iraya kasi an ira barangay is along Tipa Iraya. Nga nakakada. So layaw lahi nga nagpinanukob daman. Oo. And the family an ira ayam natukob daman hadto nga layaw. Nag-aaway hira ate. So ang bata is iya gintanggal. So binuligihan iya papi kay gintatakab naman. So waray hira kahibaro nga natakab daman hiya hadto na nga stray dog. They thought nga nakatakab hayo nakascratch sa iya sa nira ayam. So naging kampante lahira kasi vaccinated na nira doggy. Diri ra maaram nga may dangayan layaw. Wara man pa kapag nga may layaw ngayon hiya. So yun itamon talaga point talaga din he is nga tanan dapat nga mga pet owners kasi even if may kita mga pet owners nga nagpapabakuna, if may da naman iba nga tawo nga diri nagpapabaksin tira dog, affected tanan. Correct. Alright, siguro Doc Milay, panawagan nala nga sugad man abton panawagan daman pagin responsable nga pet owner nga siguro sintomas na lang tisita magtapos paano makakasiring kita nga may rabies talaga abton ayam nga tao. Okay. Unang-una, dito lang nikitin mga symptoms, Ate Pen, so kailangan maging aware talaga tanan hit mga namamati yan na duduha kasi symptoms for the rabies. And una is ang mga aggressive. So bisan ka lang naglalakat dirit kalsada, tapos may ayam, tatatakbon ka largo. Waray, kumbaga sinisiring unprovoked. Wara ni may paglabti, tinakob kalahiya. So pwede titon mga signs or the very obvious naglalalaway, dinanakao, nagsusuka, iba nagsusuksakit mga liblib ka lugar. Pero the other part naman is, aside had aggressive, and diri naman hiya, the opposite naman. Oo. Diri ra agresibo, diri ka na makikiaway, diri ka naman totakbon, pero nag-iibit ira pa mga pahong. Parang from very active dogs, nagiging matamlay. Oo, so duduhait iton. Pero the very obvious talaga is, diri na nakakainom hin tubig, bisan ka maghinatagin water na hadlok hira. Pero siring ko pa, ang mga symptoms kasi ng rabies at an early stage pala is halos kaparehas it iba nga sakit hit mga dogs. So siguro it owner maso na bangin nahilohan la, ganyan. It pinaka best talaga, lalo na kung itiyo dogs, isuwaray talaga kabakunahe. Kasi dapat Ate Pen yearly magbabaksin. Kung halimbawa na bakunahan ang baby pa hiya, pero wala na pa kapag-update, risky lagi hapit para ha owner. So, as much as possible, kailangan yearly magpapabakuna kita. Para gamit ito ding? Parehas ito ding nga hit dogs. So, at 3 months of age, that na nga di opisina, or parit mga yadit at mga hagrayo nga munisipyo, kat ka mo hiton, UMAS, agriculturist office. So, pwede ka mo magpabakuna da mga to.
And yun ang mga symptoms, Ate Pen. Pero, yun na siring ko pa, the moment nga na-scratch ka mo or natagab ka mo, count as the zero kasi dito niya. Within 14 days, automatic, if the dog is positive for rabies, namamatay talaga. Waray kasi natatambal, hit rabies nga kaso, same daman ha humans. Once nga may data na symptoms, and the symptoms is same ha humans and the animals. Sige pa pareho si Ate Pen. Pero may terahit, pero naman yun ako ko lang, pero ret nagiging dog, damit ira mga behavior. Siguro kung makakakita kita dito sa social media, and mga net kamot, net siki, diret ira higdaan, nga naglalaway talaga daman hera. So, kung diri ka mo sure nga bakunado ang dog, or even if sure ka mo nga vaccinated hiya, pero diri yearly, tapos layaw la talaga nga ayam, much better magpabakuna. And you have to observe your dogs for 14 days. Kasi kung buhit ayam, after 14 days, okay lahiya mo with pagkaon, then wala niya rabies. Not necessarily man daman Ate Pen, nga tanan hit ayam may rabies. Nagkaka-rabies lahira kung natapunan hira in ibang animals nga may ada rabies. Oo. So, yan na naman mga kabugtuan tanan, talaga nga pet owners, we're inviting everyone. Diri lang yan ang kay March kita, Rabies Awareness Month. Any time of the year, kung may ka mga 3 months of age na nga mga dogs, pabakuna po kamo habang may tapa, libre nga mga bakuna. Oo, libre pa niya, wala niyo babaydan. Alright, so Daisy, amod to hidok Melanie Usita ito na aton Ate Pen, may dako lang pakiana mausa. Yeah, Daisy, go ahead. Doc Melanie, magandang morning. Ito na akin lang pakiana. Ito na rabid nga uding, di nga ni ayam. Bisan ba diri makatukob, mamamatay hiya? Yes po, good morning again, Ate Daisy. Opo, automatically, may sakit. Actually, diri lang hiya ayam ngayon uding Natanan nga mga warm-blooded nga hayop, warm-blooded, pwede kahit baboy, pwede kahit baka, all warm-blooded animals, pwede kasi magka-rabies. Kung natakabira or na-scratchin, may da rabies case. Pero, bisan nila makatukob or diri, is automatically within that 14 days, namamatay talaga hera. Okay. So, andin niya aton mga cases, ito nga, taglima, tanan hira ka nan ayam or may ada ka nan uding? Ang atin dito kanaavid nga pinaka-latest is ayam nga stray dog hiya. And dito naman Dolores is cat nga naka-scratch naman na iya. Oo. Kasi di may idara na hiya ate. Usa naman namon actually nga na-observe din niya atin province is it kim papabakuna majority are dogs. Oo. Mamanlakat mga nit oding. Di ba? Pag it mga oding is in heat, nanihira hera, tapos gida daw may traparoit sa ka-congregation. Oo. So, as naman tam gini-encourage, not only the dogs should be vaccinated, pati cats. Oo, kay same kung ano nga virus, it nakaka-apekto dogs, same daman cats. So, kailangan maging aware daman kita, and nagkakamayda actually national trend nga mas damit cases na cats. Compare mga doggy. Kasi, siguro, more on it awareness kasi dogs like. Oo, dogs like may ada rabies or not. Tapos, iba mga din niya atin, may mga uding, di mga nit kinakaptan. May dalit balay, tutubungan, okay na. So, yan na, kailangan both dogs and cats. Kailangan pa ba Yearly talaga. Yearly. Pag nag 3 months na. Opo, pag 3 months hit edad, first vaccine, and after a year na, ang yearly nga pag-follow up. Ang pag-transport Doc, hit mga sugat ayam, hit uding, ano yung mga requirement? Yes, ate. Primarily, pinakauna talaga is the vaccination. Vaccination card, hand ka ng rabies. As a petiting kakalawan. And for them to apply, kay online naman it via the BAI site, Bureau of Animal Industry. Opo. Pero kailangan nila kumuha yung animal health certificate from a licensed veterinarian. Pwede kira ko opisina, pero kailangan dara an animals, of course, for us to see nga hiya talaga and sa transport and healthy hiya. At then yan naman, vaccination, kailangan updated. Correct. So may tatalagang pangilalan, Dok? Bangin magdarahiran ka ng iba. Iba. Oo, kasi naka-specify it dida.
anit iya color, anit iya breed, anit iya age, kung male or female, bahaya very specific with animal health certificate. Na hindi rin ano pwede diretso, Doc? Diri pwede biyahe diretso iton pagbakuna pala, nababakunahan pala. Hindi po pwede. Oo, kailangan po kita mag-observe naman ng 7 days after vaccination kasi ang mga doggy naman or mga cats is mas stress related pag transport. So once nga mas stress related during the transport, masasakit hera. Tapos the vaccine will not be viable. Di rin magiging effective ang bakuna. Kung stress it ay, nag-fever hiya, lino yan yung resistensya kay magta-transport eh. So dapat mag-observe lang na example, bakuna kita today, palalampas na lang yung 7 days. Before that age, Doc, bangin it nga dagko na nga ay, ang bangin makahadlok iti ang mga kasitmates. Depende po, depende naman ito sasakyan natin, may mga private, wari mang ganit, ay, di ba may ada na, may ada na mga commercial flight na nag-open na, dati kasi waray pahit nag-aalaw, pero yun na may ada na nag-open. So, dati, ang mga sinasakyan lang, mga private or bus or van, nga pwede naman. Pero, syempre, as a pet owner, kailangan ta ma-observe nga vaccinated. Kasi may da iba nga tao nga bangin naman hira, takban or not. Although, hikita marang titit at mga pets very aggressive. Pero in terms naman of iba na nga tao itira kikitaan, di man kitit marang itira behavior. Alright. Okay. So, Thank you, Doc. Thank you for that clarification. At least klaro. Kasi ako, an amon mi side dito naman na si Budadad doon. Tapos naman, ginpabakunahan ko kay ilalakat nahan kinabuwasan. Waray ngayon kami tugute. Yes po, ate. Diri po pwede. Oo, diri. For unang-una, parang nga dahil iyo pet, ma-stress man hiya, kairo naman pinagtra-travel. And kung tayo binakunahan natin yan na sa nga animal, di may tiya mag-produce antibody 24/7 o nga largo. At to fight after 7 days. So, delikado ngayon, bang damaya makatuko ba, no? Oh, makatakob nga ni content yung binakunahan to dito, nakatakob niya to Or makatukob damaya. Or matakob naman niya, yung ibang hayop, di repeat niya safe pa. So, magkakabisa within or after? After 7 days. O, sa ito pag-produce na hit antibody niya, dialawas. Na safe na hiya. So, kasi rin po, Doc, is pag stricto hit niya nga, pag suga dito nga kaulangan 7 days, kay bangin daman along the way, makatukob daman hin iba, samtang gindadara. Opo, oo, precisely po, okay. Siyempre, di man kitit man, kabangin may dadaman iba nga owner nga may ayam nga dara, mag-aragawin nga yung sarakyan or along the way. So that's for the safety, both actually for the animals, kaya kita naman hayupan. Okay. Thank you, Doc. Thank you. Napaka-informative nga impormasyon. So thank you. Kinahanglan talaga maging responsable. Maging responsable kita. Labot lahit it mga aksidente naman nga cause iton kaayaman mga stray ng mga dogs. Doc Milay, thank you. Thank you so much, Ate Pen. Thank you so much, Ate Daisy. And thank you so much it nga tanan nga mga namamati din ni Tatan Station. And of course, para hit mga interesado again, abri Tatan Opisina, Provincial Veterinary Office. Kadila po kamo from Monday to Friday. Okay, so hindi PVO na Eastern Samar. Thank you, Doc Melanie. Ate Pen, damo nga salamat. Alright. Damo nga salamat, Ate Pen, na-report ikang uri kita pag-congratulate ka na Doc Melanie, hiyan na ngayon ito na atin provincial veterinarian. Okay. So napaka-informative anaton mga nahibaruan tikang naman haiya kasumpay hiton pag-obserbarya na daman hiton rabies awareness month. Beno, mga kasangkayan naton oras 6 minutos na nakalabay. Alas 10 sa aga nga may ada pa kita mga balita. Tikang dito na aton mga interns from Eastern Samar State University. Hi, ni Alexis. Okay. Hi, Alexis nga ni Ivan. Okay. So, aton pamamatian iton ira mga balita. Yan na. Siyahan. Katuon talaan ay
balita lokal, Mayor Agda og Isamelco sinulod din kasabutan pagtigdong hin 3-phase line. So, ang detalye tikang kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Okay, an aton ngayon Mike. Yes, go ahead. Pinangunahan ni City Vice Mayor Emmanuel Chusongco ang 35th regular session han 7th Sanggunian Panglungsod o SP han Syudad han Borongan ngaging dumara ha SP Session Hall han Biyernes, Pebrero 27, 2026. Kundiin, kinapruban han konseho ang resolusyon nga nagahatag hin otoridad han LGU Borongan nga ginarepresentahan ni Mayor Jose Ivan Dayan C. Agda nga sumulod nga magpirmahin kasabutan o Memorandum of Agreement ha Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated o Isamelco nga ginarepresentahan naman ni General Manager Attorney Jose Michael Edwin S. Amancio para hit construction, hit 3-phase line o instalasyon hit in distribution power o metering para hit City Infirmary and Laboratory Building ha motor pool compound ha Barangay Campisaw nga ang total project cost in nakantidad hin 2,464,000. Iginpasaliwat ang resolusyon nga nag-aaprobar han 35 nga mga aplikasyon hin prangkesa hin motorized tricycle for hire ha Syudad han Borongan. Ngan, ipinasa pa ang resolusyon nga nag-aaprobar han akreditasyon hin tulong civil society organizations o CSOs sugad han Sabang North Fisher Folk Association, Barangay San Saturnino, Kababayinan, Borongan City Association, o kan Hawaii Livelihood Civic Association. Samtang igin-refer han Committee on Laws and Rules adon pag-amendar hit Internal Rules of Procedure hit 70th SP hit Syudad han Borongan, partikular adon Rule 7 Quorum. Ngan, igin-refer liwat han Committee on Labor, Livelihood and Cooperative Development, People Empowerment and Participation ang aplikasyon hin akreditasyon hin duha nga CSOs ang Borongan Fruit and Flower Vendors Association o Borongan Barangay Kanabong Kababayinan ha Borongan City. O ang pagproseso han 2026 annual budget hit Barangay Balakdas, San Andres, ang Libuton in igin-refer ha Committee on Finance. Samtang ang pagproseso hit ordinansa hit Barangay Kanabong, Ordinance Number 2 Series of 2026 nga ang titulo An Ordinance for Protection, Conservation and Sustainable Tourism Development of Tangapa, Kanabong Haven, igin-refer ha Committee on Tourism para balita nga sinulat ni Ma'am Sok Aberia para sumatestihanon Ivan Lavado nagbabalita. Damo nga salamat ang report, Ivan. Nga di naman kita national news, Imbahada o Konsuladohan Pilipinas nagpagawasin abiso parahan mga Pilipino nga adto ha United Arab Emirates. Pamatian ta naman ang detalye tikang kan Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Nagpagawasin abiso ang Philippine Embassy ha Abu Dhabi ngan Philippine Consulate General han Dubai ngan Northern Emirates nga nasasakop hini nga kasamok ha Middle East ang kamuntangan pang seguridad han rehiyon. Ipinapahinomdom hit mga tanan nga Pilipino nga adto ha United Arab Emirates nga magpermanente nga kalmado nga pasigi nga mag-obserbar para han opisyal advisory ngan giya ngan matatapuran nga balita. Upod na adton nagbabalita pang gobyerno han UAE pati liwat adton nga mga pahayag han Imbahada han Pilipinas ha Abu Dhabi ngan Philippine Consulate General ha Dubai. Labot pa hini inaabisuhan liwat adton mga kaupod han gobyerno nga kun ano man di maupay nga panhitabo dapat magpermanente ira tagsa-tagsa nga balay ang mga Pilipino nga kun mahihimo likyan adton makakahibang nga ira bubuhaton para hit ira kataluwasan para sumatistihanon. Alexis Balotabot nagbabalita. Thank you, Alexis.
Thank you, Alexis, and report ngan usa pa nga balita national Department of Migrant Workers ngan mga kabulig nga ahensya binulig han mga na-stranded nga mga overseas Filipino workers. Balikan tahi Ivan para han balita. Radyo Pilipinas, report. Ang Department of Migrant Workers o DMW padayon ang hugot nga pagbulig ha mga Pilipino nga tikadto kunta ha gitnang sinirangan nga na-stranded ha mga paluparan. Kakulop, personal nga ginkumusta ni Migrant of Workers Secretary Hans Leo Kakdak an ginatos-gatos nga mga overseas Filipino workers o OFW nga naapektuhan han pagkanselahan mga biyahe Haninoy Aquino Internal Airport o NAIA Terminals 1 and 3. Upod hi Patricia Yvonne Kaunan, Administrator han Overseas Filipino Workers Welfare Administration o OWA, agud ihatag an mga dayon nga pinangahanglan han mga apektadong OFW. Sumalahan DMW, makakarawat an nga tanan nga mga stranded nga OFW hin libreng akomodasyon kon kinahanglan samtang naghuhulat hayra mga biyahe. Dugang pa, nakapag-coordinar na gihapon ang DMW ha iba-iba nga mga ahensya para han sabay-sabay nga pagbantay han pinakabag-o nga kahimtangan ha gitna nga sinirangan. Para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Damo nga salamat Ivan para han report. Katuon ta naman na international news, Israel Defense Minister nag-anunsyo nga patay na Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ha primero nga pag-atake kontra han Iran. An detalihan report tikang kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas, report. Iginanunsyohan Israeli Defense Minister Israel Katz nga Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei impatayhan primero nga pag-atake han operasyon han militar kontra han Iran. Ang pagpalansar ininmayada kalabutan adton pagbubuhaton han mga sundalo mahitungod han pag-away han duduha nga nasod nga pwede magkausa hindako nga samok han rehiyon. An impormasyon mahiunong han operasyon ngan padayon nga pagbabantay para obserbaran ang mga international nga organisasyon han gintiknan hini nga balita. Para Sumat Estehanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Damang salamat ang report Alexis ngan kadiun ta pa usa pa nga international news. Patay ha protesta, US Embassy ha Islamabad ginkontak han CNN, tension ha rehiyon nagtikadako. Balikan tahi Ivan Lavado para han balita. Radyo Pilipinas, report. Patay ang unom nga nagprotesta samtang 20 pa nasamaran katapos nira sulungon ang mahugot nga ginbabantayan nga compound han konsuladohan Estados Unidos ha pantalan nga syudadhan Karachi ha Pakistan. Sumanahan mga lokal nga emergency workers sa ika-1 ha Marso han Domingo darainihan na kasina tungod ang kamatayon ng Supreme Leader han Iran. Hundreds of people suddenly appeared near American consulate, siring ni Rihan Ali, spokesperson han Karachi Police. Ang mga singgit ha nga mababatian ha pipira nga video nga ginpost sa social media nagpapasabot nga an protesta ginaghat han mga pag-atake han US ngan Israel ha kasapit nga Iran. Diri pa klaro kung paano namatay ang unom nga mga nagprotesta pero may hulagway nga ginpapagawas nga nagpapakita han mga lawas nga may dugo samtang nakahigda ha mga stretcher. Ang CNN nakipag-ugnayan ha US Embassy ha Islamabad para hin nga komento. Ang paglihok han mga kawani han gobyerno han Estados Unidos ginlimitahan na daan ha Karachi nga konsulado nagpapagawas sina pahayag han Sabado nga nagtutudlok han current regional tensions.
an Shiite Islam an dominante nga mga sangahan Islam ha Iran. Samtang ang mga sumusunod ini naghihimo hinda ko nga minorya ha Pakistan. Para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Damo nga salamat Ivan na report beno anaton oras 18 minutos na nakalabayhan alas 10 sa agan. We're saying magandang morning liwat kan Handulas vlog. Pa-shout out Kuya Idol Bobet nga di ha mga ninanhon as in Nena no San Julian and Jennifer Golmatico shout out from Borongan City, Eastern Samar, and Nick Avila. Hello ma'am, good morning, watching from Tacloban City. Ngan beno, katunta naman showbiz news. Unahon ta, Jillian Ward, gin-reveal, hi Eman Pacquiao, didahan big guy trend. Balikan ta hi Ivan, han report. Radyo Pilipinas Report. Asya na bain ang big guy reveal para kan Jillian Ward. Ang starhan ni Eugene nga nag-recreate han big guy trend kaupod hi Eman Bacosa Pacquiao nga una nga umamin niya may adahiya crush siya iya. Nag-lip sync hi Jillian Ward hakanta samtang nag-reflex naman hi Eman Loyonia. Ang TikTok yan may ada na 9.1 million nga views nga 7,406 likes nga 4,708 nga comments. Nagpapakianan mga fans kung hi Eman ba amo og gihapon ang lalaki nga nakadahan na siyahan nga video ni Jillian Ward nga big guy trend. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, an iyo kachika. Dama nga salamat Ivan han report. Nga di naman kita sports news makuri nga laban. Gilas Pilipinas, perdi ha Australia, ha FIBA World Cup Asian Qualifiers. Aadi ang report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Naperdi ang Gilas Pilipinas han Australia. Hauyas hini nga FIBA World Cup Asian Qualifiers hirahan Australia. Hapuntos nga 93 nga dahan 66 han naglabay nga Domingo ha Mall of Asia Arena. Ang grupo in nagpursige han bugos nga uyas pero waray hinira kaput ngi ang kusog ngandag mit han era kalaban. Haluyuhan era pagkaperde in magpapabilin nga positibo ang mga maguruyas nga nan era suporta nga padayon laan pag-ato para hit sunod nga uyas hinin kwalipikado. Para Sumat Estehanon, Alexis Balutawot nagbabalita. Dama nga salamat Alexis. Suray gana ang sinisering nga home court advantage. Kasi dapat din niya Pilipinas. Di ba taasit moral talaga itit mga players. Tapos po damit, Pilipinas good connect basketball. Iya. Tapos mga fans talagang todo suportado. Yes, Oo. So asya nga dismayado hi coach Tim Cone. Oo. Kay din pa Pilipinas ginperdihan Australia aton Gilas Pilipinas. Okay, so dama nga salamat Alexis Balutabot and Ivan Lavado. Keep on improving, para nga det pagawas niyo ready na gihapon kamo. Yes, Okay, sige. Thank you. ma'am. So, mga kasangkayan, dinhi naton na tinitiklop ang panalonis nga edisyon na taramdan Sumat Istihanon, dinhila DYES, Radyo Pilipinas Borongan, nga hangaran nito na amon station manager Ate Rusta Rivera Abunda, admin officer Kuya Rizal Boberobin, nga di naman na chief okay. Pinaagi supervision ni Chief Tech, Joy Policarpio, Adi Engineer Mark Gagwa. Nga nato naman tag-report, ikang naman hagawa si Ate Pe, nakaupo ni Doc Melanie Osita, naton provincial vet, iton na probinsya ito ni Eastern Samar, nga di naman habos, ato nakaupo, dira Ivan Lavado, ngan Alexis Balutabot, mga interns from Eastern Samar State University. So, ini Daisy Lalo sa Bilizar, nasa rin nga mga salamat, niyo pakig-usa, ngan tubtub nga habuas sa pareho nga oras nga istasyon. Magandang morning, aton nga tanan, and God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo